SEA Games lineup ni Coach Norman Black, walang sentro. Ilan sa mga PBA players na nakapag-serve na sa Gilas Pilipinas pinagpipilian umano ni Coach Norman Black. At QMB, kinukumbinse ng SBP na maglaro para sa Gilas Pilipinas SEA Games lineup, kaya kinakailangan ng mamili, Bayan o Japan. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Sa 8 players na natitira sa lineup ni Coach Norman Black mula sa kanyang original 16-man pool, ay walang isang malaki at natural center. Sa 8 players na natitira, maaaring si Abu Trotter na lamang ang masasabing sentro sa kanyang lineup, pero napaka-undersize nito sa height na 6'5", habang si Jamie Malonzo naman na 6'7" ay isang stretch 4 hanggang small forward. Kaya dagdag na naman ito sa mga problema ni Coach Norman Black dahil dun sa natitirang 8 players na hawak niya ngayon, at sigurado nang makakapaglaro sa Gilas Pilipinas. Para sa Southeast Asian Games ay wala ngang natural center na matangkad na may height na 6'8" pataas, at meron din Gilas Pilipinas experience bago ang gaganaping Southeast Asian Games ngayong December. Napakalimitado ng mga options ni Coach Norman Black dahil meron sana siyang pamalit kila Ange Kwame at Justin Brownlee dahil naisama na sa kanyang pool si Jeyo Chu ng Abra Weavers. Pero ang problema, naglalaro pa ang kanyang kupunan ngayon sa MPBL at nakapasok na sa National Finals, at hindi na umano pinahiram ng Abra Weavers sa Gilas Pilipinas dahil napaka-conflict na ng kanilang schedule sa MPBL Finals na makakasabay ng Southeast Asian Games. Habang dun naman sa mga eliminated teams mula sa NCAA at UAAP ay pawang mga maliliit at inexperienced ang mga big men, lalo na sa center position. Kaya halos walang mapili si Coach Norman Black para maging isa o dalawa sa mga sentro para dun sa bakanting 4 spots sa kanyang lineup sa Southeast Asian Games. At sa PBA naman ay depende yan dun sa mga kupunan na kusang magpapahiram ng kanilang mga players, partikular na yung mga sentro na kailangan ngayon ni Coach Norman Black. Dahil sa PBA na lamang talaga makakakuha ng mga 6'8" na center na eligible at meron ng Gilas Pilipinas experience bago nga ang Southeast Asian Games ngayong December 9 hanggang 20. Pero kung tutuusin, December 14 pa naman ang unang laban ng Gilas Pilipinas kontra Malaysia. Kaya meron pang halos 4 na araw na po pwedeng maglaro muna sa PBA ang mga kinakailangang players ni Coach Norman Black, partikular na sa center position. At masasabing 1 day before ang game day nila na December 14 ay kinakailangan na nasa Thailand na ang player na kailangan ni Coach Norman Black para sa Gilas Pilipinas. Pero ang problema nga ni Coach Norman Black ngayon ay kailangan yung naandun lamang sa 50 players na kanyang isinumite sa SBP, na kung saan sinabmit naman yun ng SBP sa mga Thai organizers ng Southeast Asian Games na mga players na pagpipilian nila na makasali sa 12-man lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games. Kasama na ron sa mga 50 players na yon yung mga diniklara na ineligible na sila Justin Brownlee, Ange Kwame, Kimani Ladi, Michael Phillips, Remy Martin, Brandon Ganuelas-Roser at Jason Brickman. Kasama na rin doon sila Jeyo Chu at David Defonso mula sa Abra Weavers. Kaya 34 out of doon sa 50 players na sinabmit ng SBP sa Thai organizers para sa Southeast Asian Games na lamang ang pagpipilian ni Coach Norman Black. Hindi inilalabas sa mga media o sa publiko yung listahan na yun dahil very confidential yun. At masasabing para lamang yon sa mga SBP officials at kung kanino nila ipapasa ang nasabing 50-man list na ipinasa pa ni Coach Norman Black noon pang September. Kaya malamang umano, marami doon ay ineligible o mga field foreign players na hindi nakakuha ng kanilang Philippine passport bago mag 16 years old. At iba nga doon ay yung mga PBA players na magkakaroon ng conflict sa kanilang schedule sa paparating na December 9 hanggang 20, kung saan merong sabay na laban ang Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games at ang ongoing All Filipino Cup ng PBA. Ayon sa ating mga research,
Meron tayo ditong 3 players. 2 sa kanila ay naglalaro ngayon sa PBA at ang isa naman ay isang free agent. Walang commitment sa kahit anong kupunan sa PBA, MPBL o sa ibang liga dito sa Asia. Habang meron sanang kinukonsider at siguradong naandun sa listahan ni Coach Norman Black, pero nauna nang umatras dahil meron daw magiging commitment pagkatapos ng kanyang unang game bilang Gilas Pilipinas center ni Coach Tim Cone sa nakaraang FIBA qualifiers noong November 28 kontra Guam. Isa-isahin natin yung mga players mula sa PBA na eligible at kinakailangan na lamang ng pahintulot ng kanilang mga mother teams para makapaglaro sa Southeast Asian Games lineup ni Coach Norman Black, at yung isang free agent na walang commitment at po pwedeng makuha at walang magiging hassle pagdating sa schedule sa Southeast Asian Games. At yung isa naman ay pinapipili ng SBP kung bayan ba o Japan. Una sa ating listahan ay itong si Raymond Dalmasan na kasalukuyang naglalaro sa PBA sa Meralco Bolts. Ang 6'8" at 37 years old na si Raymond Dalmasan ay meron ng Gilas Pilipinas experience nang makasama ito sa pool noon ni Coach Chot Reyes. At ganun din ang pumalit na si Coach Yeng Giao nang masuspende ang ilang mga players na involved sa Australia Gilas Pilipinas Mili sa Philippine Arena. Ilang taon na ang nakakalipas. At dahil kabisado na nga ito noon ni Coach Yeng Giao, ay isa ito sa mga pinili niya para sa kanyang lineup sa Asian Games noon at sa mga FIBA qualifying windows nang mag-take over na siya sa Gilas Pilipinas bilang kapalit ni Coach Chot Reyes. At napasama rin itong si Raymond Dalmasan sa 12-man lineup ni Coach Yeng Giao sa FIBA World Cup noong 2019, kung saan winless ang naging record ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup noong 2019 na ginanap sa China. At kung tutuusin, ngayon patuloy pa rin itong lumalaban para sa bayan dahil kabilang nga ito sa Meralco Bolts na lone representative ng PBA at ng Pilipinas sa East Asia Super League. Masasabing ito ay qualified at eligible para sa Southeast Asian Games di lamang sa kanyang experience at eligibility, kundi dahil nga rin kahit na meron conflict ang Meralco Bolts sa Southeast Asian Games schedule, ay kahit na sabihin nating parte itong si Raymond Dalmasan ng integral part ng lineup ng Meralco Bolts sa ongoing All-Filipino Cup ng PBA, ay maaari naman itong may pahiram ng kanyang kupunan sa Southeast Asian Games lineup ni Coach Norman Black, dahil bukod sa galing si Raymond Dalmasan sa Meralco Bolts na kung saan si Coach Norman Black ang team consultant at dating head coach nila, siguro naman madali niyang mapapakiusapan ang Meralco Bolts management na ipahiram muna sa kanya itong si Raymond Dalmasan dahil na rin sa pagkukulang ng kanyang kupunan sa isang matangkad na sentro na merong Gilas experience para sa Southeast Asian Games. At kahit na sabihin mong running for playoffs ang Meralco Bolts sa ongoing All-Filipino Cup at kasama sa regular rotation itong si Raymond Dalmasan, ay meron pa naman silang maaasahan na isang Brandon Bates at kasama na rin si Kyle Pascual, at po pwede pa nilang i-activate ang isa nilang big man na matangkad rin at rookie na si Ladis Lepalam. Kaya masasabing hindi naman masyadong ihindayin ng Meralco Bolts kung ipapahiram muna nila ito kay Coach Norman Black na kanila ring team consultant para mabuo na at magkaroon na ng matangkad na sentro ang Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games. At dahil dun sa natitirang 8-man lineup ni Coach Norman Black na meron ng go signal mula sa mga Thai organizers, ay hindi magiging problema ng scoring dahil andun nga sila Bobby Ray Parks Jr., Matthew Wright, Robert Bolick, Jamie Malonzo at maging si Von Pesumal. Kaya kinakailangan na lamang ni Coach Norman Black ng isang defensive center, at bagay na bagay doon itong si Raymond Dalmasan. Rebounding, hustle at shot blocking ang maibibigay nitong si Raymond Dalmasan sa SEA Games Gilas lineup ni Coach Norman Black, na halos magiging kaparehas lamang ng role niya sa Meralco Bolts, kung saan hindi naman ito masyadong inaasahan pagdating sa scoring, pero pagdating sa kanyang depensa, rebounding at hustle ay isa ito sa pinagkakatiwalaan ng Meralco Bolts coaching staff. Kaya halos walang magbabago sa magiging role nitong si Raymond Dalmasan kung sakali nga na ipahiram ito ng Meralco Bolts at mapabilang ito sa SEA Games lineup ni Coach Norman Black. At dahil dating player din ito ni Coach Norman Black nung siya pa ang coach ng Meralco Bolts, ay alam niya na kung paano i-utilize
itong si Raymond Dalmasan sa loob ng court para maging effective ito at mapakinabangan ng gusto ng SEA Games Gilas Pilipinas. Isa rin sa pupwedeng pagpilian ni Coach Norman Black ay ang sentro naman mula sa TNT Tropang 5G, tinaring miyembro ng Gilas Pilipinas na si Poy Eram. Hindi natin alam ang sitwasyon nitong si Poy Eram kung kabilang ito dun sa 50 players na nasa listahan na ipinasa ng SBP sa Thai organizers para sa Southeast Asian Games Men's Basketball. Bukod kasi sa meron niya itong ACL injury nung panahon na sinubmit ang nasabing listahan sa Thai organizers noong September, ay kagagaling nga lamang nitong si Poy Eram sa isang ACL injury na nakakapagtaka na mabilis gumaling sa loob lamang ng 3 buwan mahigit na dumaan pa sa operasyon, pero inactivate na ng TNT Tropang 5G sa huling laban nila kontra Rain or Shine Elasto Painters sa kanyang hometown na Cagayan de Oro City. Ayon sa TNT Tropang 5G medical staffs ay okay na at malapit na sa 100% recovery itong si Poy Eram, kaya nila ito inactivate na, pero minutes restriction lamang para sa mga laban ng TNT Tropang 5G sa PBA. At dahil December 14 pa naman ang unang laban ng Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games kontra Malaysia, ay maaaring sa mga panahon na yon ay nasa 100% na itong si Poy Eram, at siguradong malaki ang may tutulong nito para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black. Dati rin niya kasi itong player noong nasa college pa ito sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP, at ito nga ang tumatayong backup center noon ni Greg Slaughter. Kaya kahit nasabihin natin na napakatagal ng panahon noon, malaki na ang pinagbago sa laruan noon ni Poy Eram kumpara sa paglalaro niya ngayon sa PBA sa TNT Tropang 5G, ay masasabing meron pa rin kahit paano na nalalaman si Coach Norman Black tungkol sa mga strengths and weaknesses nitong si Poy Eram. At dahil hindi pa naman siya masyadong ginagamit ng TNT Tropang 5G, ay hindi naman siguro masyadong iindayin ng koponan ni Coach Chot Reyes ang magiging pagkawala nitong si Poy Eram sa kanilang koponan, na siguradong makakamiss ng 2 laro sa TNT Tropang 5G sa pagitan ng December 14 hanggang December 20. At magiging maganda na rin yun para sa TNT Tropang 5G dahil unti-unti na namang mahahasa itong si Poy Eram, at para pagbalik sa kanila, baon ng experience mula sa Southeast Asian Games ni Coach Norman Black, ay ready to rumble na naman itong si Poy Eram para sa TNT Tropang 5G pagdating ng quarterfinals. Para naman sa part ng Gilas Pilipinas ni Coach Norman Black, dahil matangkad niya ito sa height na 6'8", kagaya ng ating nabanggit kay Raymond Dalmasan na hindi naman nakailangan ng Gilas Pilipinas na isang scorer pagdating sa kanilang big men o center position, dahil andyan nga sila Matthew Wright, Bobby Ray Parks Jr. at Robert Bolick. Kaya maaaring asahan na lamang ito ni Coach Norman Black pagdating sa kanyang depensa, rebounding, shot blocking at maging sa kanyang hustle. At alam naman natin na si Poy Eram ay 100% yan lagi kapag naglaro, na kahit nga merong iniindang injury ay ayon nga mismo sa kanya, basta kaya niya para sa bayan ay pipilitin niya at walang imposible. Matatandaan na noong 2022 Asian Games kung saan kabilang itong si Poy Eram under noon kay Coach Yeng Gao sa Gilas Pilipinas, ay dahil sa kanyang pagdive sa bola, natapyas ang kanyang isang ngipin na naging dahilan noon para makilala at ma-recognize itong si Poy Eram na talagang lumalaban para sa bayan. At masasabing ganito dapat yung mga players na mapapabilang sa mga national teams natin kagaya ng Gilas Pilipinas, na hindi umuurong at patuloy na lumalaban para sa bayan. Isa rin sa pwedeng kuhanin at pagpilian ni Coach Norman Black ay ang dati niyang player mula sa Ateneo Blue Eagles na si Greg Slaughter. Sa mga ating babanggitin, itong si Greg Slaughter ang magiging walang conflict sa Southeast Asian Games schedule dahil sa ngayon restricted free agent ito sa PBA, na ibig sabihin hawak lamang ng Titan Ultra Giant Risers ang kanyang PBA playing rights, pero wala siyang kontrata at hindi siya naglalaro sa PBA o kahit nga sa MPBL, kahit ano pang liga na mayroong involved na kontrata. At nang ilabas noon ng Southeast Asian Games organizers na passport only ang kanilang requirements, ay mismong sa bibig na ni Coach Norman Black nang galing
na kinukonsider niya itong si Greg Slaughter para bumuo ng kanilang 12-man lineup. Kaya mataas ang porsyento o malaki ang posibilidad na kabilang itong si Greg Slaughter dun sa 50 players na nasa listahan na sinubmit ng SBP sa tie organizers para mapabilang sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black. Sa height na 6'11", wala nang magiging problema si Coach Norman Black dito kay Greg Slaughter. Bukod sa alam niya ang galawan nito dahil dati niya itong player sa Ateneo Blue Eagles, ay masasabing height is might pagdating sa Southeast Asian Games dahil hindi naman katangkaran yung mga players na makakalaban noon ni Greg Slaughter at ng Gilas Pilipinas. At kung maikukumpara natin yung laro dati ni Greg Slaughter na napakabagal at halos kulang na kulang sa mga lateral movements, ay sa kanyang mga ipinapakitang laro ngayon mula sa mga scrimmages at workouts, ganoon na rin sa kanyang huling stint sa MPBL para sa Manila SB Squad, ay makikitang meron na itong mga power moves. Ibig sabihin ay hindi na ito masyadong lalambot-lambot. Malakas na ang upper body strength ng konting lateral movements at higit sa lahat, meron na siyang sure ball sa kanyang perimeter shooting hanggang sa 3-point area. Kaya masasabing deserving itong si Greg Slaughter kung mapapabilang nga ito sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games dahil kulang na kulang nga tayo sa sentro. At kailangan natin ng isang 6'11" na halos 7-footer na kagaya nitong si Greg Slaughter. At bukod nga doon, maraming fans ng Gilas Pilipinas, mga netizens na rin ang nagsasabi na available at walang commitment itong si Greg Slaughter. Kaya hindi na dapat maghanap pa ng ibang sentro si Coach Norman Black. At ayon nga mismo dito kay Greg Slaughter ay naghihintay na lamang ito ng call up mula mismo kay Coach Norman Black sa SBP at sa Gilas Pilipinas. Ready na raw siyang maglaro kung sakaling ipapatawag siya at isasama sa lineup ni Coach Norman Black para sa parating na Southeast Asian Games kung saan merong laban ng Gilas Pilipinas mula December 14 hanggang December 20 na walang commitment at walang magiging conflict sa schedule itong si Greg Slaughter. At sa mga players na nasa ating listahan, maaaring ito ang pinakakomplikadong sitwasyon. At ito ay si Quintin Milora Brown o QMB. Nakalalaro lamang ng kanyang unang game para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Tim Cone para sa FIBA qualifiers. Ito lamang nakaraang November 28. Nauna nang in-invite ni Coach Norman Black itong si QMB na mapabilang sa kanyang Southeast Asian Games lineup na gaganapin nga mula December 14 hanggang 20. Dahil wala pa namang commitment itong si QMB sa kahit anong koponan dito sa Pilipinas at ganun din sa overseas. Pero maaga pa lang ay tumanggi na itong si QMB dahil meron daw itong magiging commitment pagkatapos ng kanyang unang stint sa Gilas Pilipinas para sa FIBA qualifiers. At sigurado raw na magiging conflict iyon sa Southeast Asian Games schedule mula December 14 hanggang 20. At dahil solid ang ipinakita nitong si QMB sa kanyang first game bilang Gilas Pilipinas player, kung saan umiscore nga ito ng 6 points at 10 rebounds at napaka-effective sa frontline ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone, sinasabing kasama ito sa listahan dun sa 50 players na isinubmit ng SBP sa tie organizers at eligible na nga itong maglaro para sa Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games. Ang problema nga lang, dahil nauna nang umurong itong si QMB, ay kinukumbinsi ito ngayon ng SBP na i-reconsider ang kanyang option para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games. Ang sinasabi kasi nitong si QMB na magiging conflict sa magiging schedule niya para sa Southeast Asian Games ay yung napipinto nitong magiging stint niya, magiging kontrata niya sa Japan B-League, kung saan kailangan lamang nitong i-fulfill yung requirement na kailangan niya na 1 game as a local para sa Gilas Pilipinas na nangyari na nga noong November 28. Kaya eligible na ito sa Japan B-League Division 1 teams para formal na at tanging pirma na lamang niya ang hinihintay ng koponan na kausap niya sa Japan B-League Division 1. Kumbaga ang sitwasyon ngayon itong si QMB para sa Gilas Pilipinas ay bayan muna o Japan B-League. Maraming nagsasabi na dapat ay unahin muna umano nitong si QMB ang pagsisilbi sa bayan dahil wala pa namang formal contract ito sa Japan B-League. Maaari naman na pwede niyang pakiusapan ang koponan na kausap niya sa Japan B-League tungkol sa kontrata o pirmahan ng kontrata na baka po pwedeng iurong
pagkatapos na lamang ng Southeast Asian Games para hindi na maging conflict sa kanyang magiging pagsisilbi muli sa bayan sa Southeast Asian Games lineup ni Coach Norman Black. Kumbaga, ilang araw lang madidelay itong si QMB. Kaya siguro po pwedeng i-consider ng kausap niya ang nasabing sitwasyon sa Southeast Asian Games. Pagkatapos nga nun, tuloy-tuloy na itong si QMB sa kanilang koponan at wala nang magiging problema. Magiging malaking bagay sa Southeast Asian Games lineup ni Coach Norman Black itong si QMB dahil kitang-kita naman mamayagpag ito sa shaded lane pagdating sa rebounding at hustle at napakaganda ng kanyang inside presence pagdating sa depensa, kaya walang duda na napakalaki na may tutulong nitong si QMB para sa lineup ng Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games ni Coach Norman Black. At sigurado madedepensahan natin ang ating gold medal kung kasama si QMB at iba pang sentro mula sa PBA. At kinakailangan ng magdesisyon ngayon nitong si QMB kung para sa bayan o sa Japan. Anong opinion mo dito sa isa sa mga problema ngayon ni Coach Norman Black na wala ngang isang malaki at natural center sa kanyang natitirang 8-man lineup para sa gaganaping Southeast Asian Games mula December 14 hanggang 20 sa men's basketball competition ng Gilas Pilipinas? Sino-sino kaya yung mga sentrong kukuhanin ni Coach Norman Black na dapat ay kasama dun sa 50 players na nasa listahan na isinabmit ng SBP sa mga Thai organizers na pwede lamang maglaro para sa Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games? Payagan kaya ang kani-kanilang koponan ang mga sentro mula sa mga PBA teams sasabi natin kailangan at mapapakinabangan ng gusto ni Coach Norman Black sa Southeast Asian Games na sila Raymond Dalmasan ng Meralco Bolts at Poy Eram ng TNT Tropang 5G? At kuhanin din kaya ni Coach Norman Black ang dati niyang player mula sa Ateneo Blue Eagles na 7-footer na si Greg Slaughter para maging sentro ng Southeast Asian Games Gilas lineup ni Coach Norman Black ngayong December? At sa sitwasyon naman ni QMB na una nang tumanggi sa paanyaya ni Coach Norman Black na mapabilang sa Southeast Asian Games lineup niya ng Gilas Pilipinas, ay magbago kaya ang isipan na pansamantala munang i-postponed ang kanyang pagbabalik sa Japan para sa sinasabing pirmahan ng kontrata sa isang Japan B-League Division 1 team para makapagsilbi muna sa ating bayan sa Southeast Asian Games lineup ni Coach Norman Black ngayong December. Kaya tanong nga ng SBP, bayan ba muna o Japan B-League? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.